Sa punto pong ito, pag-usapan na natin ang update patungkol sa mga programa ng administrasyon dito lamang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsalubong sa panibagong batch ng mga umuwi na overseas Filipino workers mula sa gitnang silangan bilang bahagi ng patuloy na pagpapauwi ng mga Pilipinong apektado ng tensyon sa rehiyon. Kabuang 343 na repatriates, binubuo ng 317 OFWs at 26 na dependents mula sa Kuwait, Bahrain, Qatar at Saudi Arabia ang dumating po sa Villamor Airbase sa Pasay City bandang alas 6:30 ng umaga, Lunes, sakay ng chartered flight ng Philippine Airlines. Personal na nakausap ni Pangulong Marcos Jr. ang mga umuwi na OFWs at kanilang mga pamilya at pinangasawaan ng pamamahagi ng tulong, kabilang na ang pinansyal na ayuda, medikal na suporta at psychosocial counseling. Kasama ng Pangulo ang ilang opisyal ng gabinete, kabilang na si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac at OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Ayon kay Secretary Cacdac, 234 na OFWs ang mula sa Kuwait, Qatar at Bahrain, habang 109 naman ang direktang inuwi mula sa bansang Saudi Arabia. Nagpasalamat din siya sa pamahalaan ng Saudi Arabia na nagsilbing transit hub ng mga evacuation. Ipiniliwanag ni Cacdac na sarado ang airspace sa Bahrain at may mga restriksyon sa Kuwait at Qatar, kaya kinailangan ng land crossing papuntang Riyadh na tumagal ng humigit-humulang 7 oras. Sinabi rin niya na naghahanda ang pamahalaan na i-repatriate ang nasa 1,200 pang Pilipino sa mga susunod na araw, kasama ang paghahanda ng 2 karagdagang chartered flights mula sa United Arab Emirates. Pagdating sa bansa, tatanggap ang mga umuwi ng pinansyal na ayuda at reintegration services tulad ng livelihood assistance at employment facilitation. Mag-aalok din ng mga job opportunity ang DMW at maging ang DOLE. Magkakaroon din po ng libreng hotel accommodation at domestic flight para sa mga uuwi sa Visayas at Mindanao region, habang may libreng bus o libreng bus transportation para sa mga babalik sa iba't ibang lugar sa Luzon. Tutulong din po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang DTI, DOT, DA at TESDA na magbibigay ng libreng reskilling at retooling programs. At yan po muna ang ating update ngayong umaga. Abangan ang susunod nating tatalakayin patungkol sa mga aktibidad at programa ng kasalukuyang administrasyon dito lamang sa Mr. President on the Go.